Magandang hapon muli sa lahat. Tayo po ay nagbabalik para sa graduation ceremonies ng 59th UP National Writers Workshop. Ngayon naman po ay tinatawagan ko ang ating ICW Director, Dr. Rolando Tolentino, para sa kanyang pangwakas na mensahe. Sa mga national artists, kasamang panelists, fellows at staff sa nanonood sa atin, magandang hapon sa ating lahat. How time flies, di ba? Days leading to the workshop at day 1 na may anxiety level ay umusad sa days 2, 3, Kaming panelists ay natutuwang maging bahagi ng UP National Writers Workshop taon-taon dahil na-excite kaming makipagkwentuhan sa mga magkakahenerasyon ng manunulat at ang kanilang susulating proyekto. Na-energize ang aming sariling panulat at maging ang kagyat na direksyon tatahakin sa inyong mga ibinabahaging pagpupursigi, sipi at puso. Para sa amin sa ICW, ang programa nito lalo ng UP National Writers Workshop ay isang fellowship para sa kapangyarihan ng salita at ng panulat, na ito ay nakakapagpabago sa ating mambabasa, sa ating publiko at sa ating bayan. Lalo na sa madilim na yugto ng ating bansa sa pandemiko, kailangan ibayo pang pandayin at patalasin ang mga salita at panulat, weaponizing the word, writing, and the writing of the world, para makapagpanandang bato, makapag-landmark sa madness at chaos, madalas parang tahimik at internalized, at sa pagpupursiging mabuhay na may pag-asa pa, may mga panaginip pa. Na tulad ni Piloso Potasio nang tinanong siya kung bakit siya nagpupursiging magpuyat sa
pagsusulat, ang kanyang tugon ay para hindi masabi ng susunod na henerasyon na lahat ay nangahimbing sa kanilang pagtulog. Kailangan tayong magpatuloy kahit napakahirap, kailangan tayong magpursigi para kahit parati tayong binabara at pinabibigat ang ating mga pasanin, kailangan tayong magsulat dahil para sa ating manunulat, dito nakahimlay ang pag-asa at pakikibaka. Nakapag-online shopping na kayo ngayong basket o ng mga basket of comments, inputs at goodies. Pero kung may gift ang UP National Writers Workshop, ito ay para ipakilala ang inyong kahenerasyon ng manunulat sa isa't isa na kapwa determinado hindi lamang aktain ang susunod na libro o pelikulang proyekto, kundi determinado mag-iwan ng mga panandang bato sa panitikan at buhay ng bansa. Nananatiling magical sa akin ang panahon at espasyo ng UP National Writers Workshop. Hindi ako graduate ng UP at itong extension program ng UP ang naghimok na sa akin na tapusin na lang ang AB Economics at BSc Accounting degree ko sa De La Salle University. Ito ang nagbigay sa akin ng push na gusto kong maging manunulat at titindigan ko itong pangarap kong gusto kong maging manunulat. Taong 1986, ang taon ng People Power 1 na nagpatalsik kay Marcos at nagdulot ng maudlot na tsansa mabago pero hindi nga nabago ni Cory Aquino ang demokrasya sa bansa na ako ay nag-UP National Writers Workshop na nakafocus sa beginning writers at may temas na mga dula ang iwo-workshop na manuskrito. Dito ko nga narealisa na hindi ako mandudula, pero dito ko rin nakilala ang batchmates ko na sina Luna Sicat, Joy Barrios, Stephen Patrick Fernandez, Madeline Nicolas at Lito Casae. Si Joey Bakiran ay kaibigan na ni Luna nitong panahon at magkikita na naman kami sila ni Vim Naldera sa mas una kong nakilala sa College Editors Guild of the Philippines sa 1987 UP National Writers Workshop. Magkakasama-sama kami plus Boben Guillermo sa Kata, grupo ng kabataang kwentista noong itinatag namin ito noong 1987. Kasama sina Butch at June sa ilang naging speakers at advisor ng Kata. At muling magtatagpo ang aming landas ng isa-isa kaming nagturo sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, magiging fellow sa ICW at si Vim ang mauna sa aming henerasyon na magiging director ng ICW. Mabilis ang panahon pero reassuring na ang aking fellow travelers sa buhay na sa panitikan na tinatahak ay nananatiling kasabayan ko pa rin hanggang sa kasalukuyan. So enough na itong back to me mode, no? Ang punto ko lang naman ay di matatawarang aginaldo ang pagpapaloob ko sa UP National Writers Workshop at sana kayong 12 fellows ng 59th UP National Writers Workshop, ang una at sana ay huli na online workshop, ay magkakaroon ng abundance of grace sa inyong naging pagtatagpo at pagiging pagtatahak ng susunod na yugto ng inyong travel. Welcome to your ICW family. Ang ICW ay nananatiling nandito, pagpapatuloy ang mga programang nagpapatibay sa mga manunulat at mamamayan. Kung hindi pa kayo nakapagpasa sa taunang likaan, Journal of Contemporary Philippine Literature, ay magpasa kayo. Ito ay referee journal na usual na inilulunsad sa Writer's Night, ang nag-iisang taunang pagtitipon ng mga manunulat sa bansa tuwing Disyembre. Kung magkakaroon muli ng pondo, maaari kanyong ipasa para i-review at konsiderasyon ang inyong susunod na manuskrito sa Philippine Writers Series ng ICW at UP Press. May 5 kaming itinalagang titulo para rito noong 2019 at 15 titulo para sa 2020. Malamang ay mapipisil din namin kayo para sa PAN o Craft Lecture Series, ganap, Interdisciplinary Book Forum o Kamay-Fit, panelist sa Amelia La Peña Writers Workshop tulad ni Herlene para sa taong dula ang naging focus nito. Nananatiling bukas ang komunikasyon sa mga panelists at staff ng ICW kahit tapos na ang workshop. Nasa online ang mga programa at materyales ng mga aktibidad ng ICW at kapag bumalik na tayo sa isang future normal na may vestiges ng quality of life ng old normal, sana ay finally magkita-kita tayo ng face-to-face sa mga aktibidad ng ICW. Ang tagumpay ng UP National Writers Workshop ay nakasalalay sa mga pagpupursigi ng mga taong naglaan ng panahon at talino para ito patakbuhin. Una ay nais kong pasalamatan ang aking kapwa panelists, sina Jing, Jimmy, June, Butch, Charleston, Neil, Luna, Joey, Bomen,
Ana, Vlad at Eugene para sa kanilang generosity of spirits sa mga komentong napipisil na makakapagpabuti sa inyong mga proyekto o mga panoramas na maglalagay ng angkop na konteksto sa inyong proyekto. Kahit na perennial na problema ng ICW ang paghahanap ng pondo para sa mga proyekto nito, nagiging matibay na poder ng kindred spirits na kasabayan kong naninindigan ang mga kasamahan kong faculty ng ICW. Ikalawang ay ang technical team ng ating online platforms, sina Rona, JY, Gemini, at Legion, na minus ang ating intermittent Wi-Fi connection, ay madulas na nagpadaloy sa ating sessions at nagmumukha tayong marangal ang ginagawa natin sa Facebook Live. At sa mga ating butihing staff ng ICW, sina Ronnie, Gloria, Manolet, Arlene, May, Mondi, Acid, at Sai, at Karen, para sa paghahanda na sa logistics ng workshops, kasama ang workshop kit, pag-navigate sa UP, sa bureaucracy ng funding request, clearance at payment at iba pa. Maraming salamat kahit di pa nagtatapos ang kanilang gawain para sa workshop. Special mention sa Associate Director na si Vlad. Staff para sa workshops, kina Rona, May at Karen, para sa kanilang dagdag na tutok sa preparations and operations ng workshop. At maraming salamat sa ating fellows sa paglalaan ng oras at talino para sa 5 araw ng 59th UP National Writers Workshop. Malakas ang UP National Writers Workshop dahil malakas ang mga manunulat na dumadaan dito. Ang hamon sa ating lahat ay pagpatuloy ang panulat o ang diwa ng kapangyarihan ng panulat. Ito ay esensyal para individual tayo makalampas sa pandemiko at para maging kabahagi tayo sa kolektibong paglampas at pag-alagwa laban sa pandemiko. Maligayang sama-samang paglalakbay sa susunod na yugto ng ating panulat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Tolentino. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pangwakas na mensahe ng ating workshop director, Dr. Romulo Baquiran Jr. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong paglahok dito sa 59th UP National Writers Workshop. Hindi nakahiyahiyang maging pandemic director ng workshop na ito. Sana yung susunod ay maging face-to-face na. No? At maraming salamat lalo na sa ating mga taxpayers na nagpondo nitong ating workshop. Masasabi natin sa kanila na hindi naman tayo naglustay ng pera. No? Ito ay napunta sa karapat-dapat na ginagawa natin dito. No? Maaring hindi konkreto, ngunit nakatanim lahat ng yaman sa ating mga isip at sa ating mga proyektong gagawin sa hinaharap. No? Nais ko rin magpasalamat sa ating director, hands-on director na nagsilbing mother and father figure na hindi binitawan ang workshop. Naging madali ang pagpapatakbo nito dahil sa kanya. At syempre sa ating mga staff na actually sila yung nagpatakbo, no, nasa likod. Sila ang umaayos, 1 buwan bago dito sa ating matagumpay na pag-workshop ay nagtatrabaho na sila. Natutuwa rin ako na bawat isa ay ginampanan ang kanilang mga papel kasi ito ay isang relasyon ng panel sa mga workshoppers, sa mga fellows at maging sa teksto, lahat ay nagsikap na basahin at ginampanan ang role na sabihin ang kanilang kritika sa mga teksto at sa palagay ko ay iyon ang pangunahing tagumpay ng workshop. Ang mailahad ang mga bagong akda at maisulong ito tungo sa mas magandang version para sa mga mambabasa. At naging gracious din ang pagtanggap ng mga fellows. Walang masamang tinapay na nangyari, no? At lahat ay masasabi kong isang malaking kooperasyon itong ating ginawa. At sana
ay magkita-kita tayo ng harap-harapan sa susunod at inaasahan na lathala ang inyong mga akdang. Ngayon ay pinakita lamang dito, ngunit sa susunod ay libro na o naitanghal, naging pelikula, naging dula, naging libro para makonsumo ng ating nag-aabang na audience. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Bakiran. Ngayon naman po ay dadako tayo sa presentasyon ng Certificates for the Fellows. Para sa parteng ito ay tinatawagan ko po si Sir Joey at si Sir Roland para mag-abot virtually ng ating mga certificates. Nasa may chat lang po, sir, ang mga names. Salita na lang po tayo. Sir Roland, magsimula na po kayo. Nakamute po kayo, sir. Perlin Alegre. Si Mary Hanilyn Joy Alipio. Roland, ikaw ulit. Hindi, para makita lang si Herlin. Si Honey. Emmanuel Barameda. Glenn Diaz. Ilabas lang po natin ang certificate ni Sir Glenn. Emmanuel Dumlao. Raisa Claire Falgi. Christine Lau. Para po dito ay babasahin ko na lang din po ang content ng ating certificate at Sir Roland and Sir Joey, kayo na lang po magsabi ng name. Thank you po. Ang susunod ay si Johanna Michelle Lim. Next po, the certificate of completion. This certificate is presented to Johanna Michelle Lim. for participating as fellow of the 59th UP National Writers Workshop, given this October 23, 2020, signed by Dr. Roland and Dr. Bakiran. Next is Maynard Manansala. Next is Kathleen Osias. Johnny Reynes Santos. And last but not least, Patrick Tabada.
Maraming salamat po at congrats po sa ating fellows. Ngayon naman po ay dadako tayo sa presentation of fellows. Dito po ay may hinanda ang ating fellows para mapanood natin. Lamig ang simoy ng hangin, sa Baguio magandang tanawin. Marami dong pwedeng gawin, huwag ka lang mahulog sa bangin. It's a great big outreach. Yeah, I'm feeling down. When you get what you want, maybe I should start over. There's nothing left to want. Open that up again. You don't know what you want. Yeah, I'm thinking it over. Just tell me what you want. Keeping me from thinking straight of lost composure. When you get what you want, maybe I should start over. There's nothing left to want. Open that up again. You don't know what you want. Yeah, I'm thinking it over. Just tell me what I. When you get what you want, maybe I should start over. Just tell me what you want. When you've gotten what you want. Yeah, I'm thinking it over. Just tell me what I. When you get what you want, maybe I should start over. There's nothing left to want. Open that up again. You don't know what you want. Guys, wala naman tayo sa Baguio. Ano ba? When you get what you want, maybe I should start over. There's nothing left to want. Open that up again. You don't know what you want. Yeah, I'm thinking it over. Just tell me what you want. Maraming salamat po sa inyong napakagandang presentasyon, mga fellows. At dahil po hindi po magpapakabog ang ating mga panelist, ay tatawagin ko na po ang ating unang performer from the panelist, Sir Jimmy. The poem is entitled Derrida. I follow your words, Derrida. There is nothing outside the text you said. Your words shine as the dawn. The text. Yes,
Our word is our world, where our truth glimmers as ideal or dream. But you also concede, Derrida. You said there may be forms of thought that think more than that the thought called philosophy. Ah, perhaps the poem wrought from our words, where none of the words break like spindrift, perhaps the poem is one such form of thought beyond all our words reach. If there's nothing outside the text, the mind is restless connoisseur of all its subtleties. The mind begins and ends with the word, even when content only to observe, to see, or perish is the law of the mind's voyages. Thank you. Maraming salamat po, Sir Jimmy. Susunod naman po na magpa-perform ay si Sir Vim. Sir Vim? Nag-costume pa yata si
Live. Standby na po. Thank you. Ngayon po ay nagbabalik po muli kami para sa performance of panelists. At ngayon po ay ipapakita namin ang performance ni Sir Vim Nadera.
Ngayon po ay inaanyayahan ko po na i-on po ang mic ng lahat. Pwede naman po kayo mag-on ng mic para po mas ma-feel po natin na every performance po ay bahagi po ang lahat. So, salamat po, Sir Beam, sa inyong hinandang presentasyon. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa response ng ating fellows. Para po dito ay may napili po tayong 2 representatives mula sa ating mga fellows para po magsalita on behalf of them. So, ang una po nating tatawagin ay si Sir Eman Dumlao. Yay! Okay. Maraming salamat po. No? Pinakamatanda siguro sa grupo namin. Sa ngalan ng mga fellow sa Filipino, si Eman, Maynard, Hanilin, Patrick, si Herlin, sana wala akong nakalimutan. Ipinapaabot ko ang taus-pusong pasasalamat, pagpupugay sa likhaan para sa pagkakataong ito ng napakabuluhang pagtitipon at pagbabahaginan. Sa kabila ng mga restriction na dala ng COVID, tagumpay nating naitawid ang ika-59 na palihan ng likhaan na walang dudang magdudulot ng signifikanteng pag-unlad, hindi lamang sa pagkatha ng mga fellow, kundi maging sa panitika ng Pilipinas. Sa pagtitipong ito, hindi lamang natin ibinahagi ang ating mga manuskrito, mga pananaw at karanasan. Ipinasilip din natin sa isa't isa ang maliliit na piraso ng ating mga sarili, ngiti sa ating profile picture, at mga background na larawan kapag naka-off ang ating video. Nasilayan natin halimbawa ang maaliwalas na hardin sa likuran ni Butch Dalisay, ang karilyon na nakalilim kay Luna Sikat Cleto, ang junk shop ng mga sirang computer sa ulunan ni Bomen Guillermo, ang tila nahihiyang mikropono ni Joey Bakiran at ang logo ng Coca-Cola sa kanyang likuran. Kapag bukas ang video, nasisilip natin ang iba't ibang bagay na kasama ng kwadro sa espasyong nakalandad sa isa't isa. Halimbawa, natatanaw natin ang mga ribulto at ipapang sining biswal na nakapaligid kay Roland Tolentino. Ang mga magagarang sombrero ni Vim Nadera at ni Rio Alma. Ang tila nakikipagtago ang painting na lamang ang nasilip natin dahil natatakpan ng maamong muka ni Jing Hidalgo. Ang malilikot na daliri ni Luna habang tumitipas sa keypad. Ang mga aklat at pusa na nakabantay kay Ana Sanchez. Ang mga mahal sa buhay ni Jimmy Abad. Parang ina ng laging saklolo sa tuwing pinaglalalangan ng buton ng mikropono sa kanyang monitor ang kanyang mga daliri. Ang mga laruan at pulang kable ng mikropono ni Vlad Gonzales. Ang tila mga dambuhalang taingang painting na nakapagitan sa mukha ni Eugene Evasco. Ang tila awang ng pintong sipat sa tahanan ni June Cruz Reyes. Maging ang napakalamlam na liwanag sa Zoom area ni Carson Ong. At natanaw din natin ang matipinong mga pisig o muscle ni Neil Garcia. Sa ganito, hindi lamang mga karanasan, karunungan at husay sa paghabi ng kaisipan ng ating ibinahagi, maging ang ating vulnerabilidad ay binuksan natin sa isa't isa. Lahat ng piraso ng sariling sinadya o di sinadyang maging bahagi ng ating Zoom tahanan sa loob ng 5 araw, kasama ang mga intro at outro at mga instruksyon ni Rona, pati na ang katahimikan ng mga icon ni Ronnie, Mondi, Maylin, Jemmy, Lijan, Daniel. Lahat ito, bahagi ng kabuuang sapot ng mga kwento na hinabi natin. Pero bahagi man ng kabuuan, ang bawat perasong ito ay tumatangging pailalim o palukob sa iisang pagbasa, sa iisang interpretasyon, sa iisang pagsasalin. Naalala ko ngayon ang sinabi ni Toni Morrison tungkol sa Torre ng Babel noong manalo siya ng Nobel noong 2003. Ayon sa kanya,
Kung ang mga nagtayo ng tore ng Babel ay naglaan lamang ng panahon para unawain ang wika ng isa't isa, naunawaan sana nila ang pananaw ng isa't isa, ang mga kwento ng isa't isa, at maging ang katahimikan ng isa't isa. At kung nangyari sana yon, patuloy ni Toni Morrison, malamang na na-realize nila na ang langit na gusto nilang abutin ay nasa paanan lamang pala nila, nasa lupang kanilang tinutungtungan. At ito ay langit ng buhay at hindi langit sa kabilang buhay. Sa palihang ito, naitayo natin ang toreng na bigong itayo ng angkan ni Moises, sapagkat naglaan tayo ng panahong unawain ng wika ng bawat isa. Nagtagumpay tayo dahil walang Yahweh na nagpataw ng iisang absolutong tinig ng katotohanan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Eman. Napakaganda po ng inyong mensahe. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa pa sa ating fellow, si Miss Joanna Lim. Good afternoon to my co-fellows and to the panelists and organizers of the 59th UP National Writers Workshop. This was my imagined workshop experience. 12 strangers would arrive in the city of Pines, and after a grueling day of cutting cliches, debating about dialogue, and reconstructing piece after piece of our life's work, we would retire to a corner table with Baguio craft beer in hand, and there our own workshop would begin. Instead, reality imposes itself, and we find ourselves inserting the craft between fractures of time, between demands of loved ones whom we now battle. Hello? Yes. Can hear you. Okay. Between the demands of loved ones whom we now battle with for desk space, between deadlines we're reminded to be grateful for, and between real-life interruptions that take us away from lines that coalesce in our minds, there is no Baguio to escape to. As the first ever Philippine workshop to trudge on mid-disaster, we fellows are pressed to confront the elephant in the Zoom room. Unlike in previous workshops that question how writing plays a role in today's world, the 59th UP National Writers Workshop pushes a more sobering query. Should writing even play a role in these times? Going past the fear of our own irrelevance, these past few days reminds us of this basic tenet, that before a writer becomes a seeker or speaker of hard truths, he must first be the bearer of it. And bear it we must, not only to confront the toil and mental fortitude needed to write in difficult conditions, but to strip down our intentions time and again, especially in crisis, until it leads us back to the page. Each of our panelists, as custodians of new and seasoned truths, have offered not only their years of earned wisdom, but their intellectual honesty, camaraderie, and generosity to call us fellow writers, despite perhaps the anxiety to migrate to this new format. So thank you to all our panelists, to Sir Rio, Joey, Butch, June, Eugene, Neil, Bowman, Vim, Charleston, Sir Jimmy, and to Ma'am Jing, Luna, and Anna. Thank you to the current ICU Deputy Director, Sir Vlad, and to the ICU Director, Sir Roland, for your grit and spirit to stage this workshop. To the ICU team, to Ms. Rona, Maylene, Danielle, Sir Ronnie, and all those behind the scenes whom we haven't met but made this workshop possible. On behalf of the 12 fellows, maraming salamat po sa pagod at puyat, sa quarantine run para magpadala sa aming workshop kits, sa reminder emails, at sa paboritong linya ni Ms. Rona na paki-unmute po. Most of all,
Thank you to my co-fellows, to Tin, Kate, Turlene, Miss Georgie, Honey, Riza, Glenn, Patrick, Maynard, Eman Barameda, and Sir Eman Dumlao. Your critique these past few days have been insightful, articulate, sensitive, and well-informed. I'm honored to be with contemporaries who assert the privilege and power of language and the responsibility of a life lived and perhaps a life reimagined. We may have missed the beer and the midnight huddles and exchanges at the table, but I'd like to think that we found a kinship that marks this event as our own. Through the private message we send each other after our sessions, the heightened yearning to find the person in the work, and in the hope in hereafter na magkikita pa rin tayo kahit pagkatapos nitong workshop, ika nga ni Maynard. Of course, the value of any workshop is what happens outside of it and after it. So we go back to our nooks to once again face our own interrogations. So for all the national conversation about whether a writer should even write in these times, for many of us, this isn't even a choice. Because just as the words conspire to form a whole, in the words of Sir Jimmy, the writer's life or the writer's life force also conspires to find wholeness in the word. Maraming salamat po at pagbati sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Johannaline. Sabi nga po ng ating mga panelists ay very eloquent and touching at para nga daw pong final walk ng beauty queen ng inyong mensahe. Bago po tayo magpatuloy sa ating susunod na programa, ay nais ko lang pong i-acknowledge ang ating National Artist for Theater, Amelia La Peña Bonifacio. Ma'am Amelia, baka po pwede po tayong magbahagi ng mensahe para sa ating manonood at sa ating mga panelists at fellows na kasama ngayon. I-unmute lang po. Ma'am, may Kailangan tawagin niya si Mr. Bonifacio para i-unmute para sa kanya yun. Salamat po, Ma'am Bonifacio. Try po nating balikan ulit si Ma'am Amelia. Tayo na po ay dumako sa susunod na bahagi ng ating programa. Tinatawagan ko po ang ating ICW Deputy Director, Professor Vlad Gonzales, para po sa ating Toast for Writers. Okay. Hello po, congrats sa lahat. Babatiin ko lang din uli yung ating mga kasama sa staff. Karen Pablo, Arlene Andresio, Ronnie Amuyot, Manlet Ferrer, Gloria Evangelista, ang ating mga PRA na kasama pa natin sa ibang mga project. Sila Daniel Madrid, Maylene Soriano, Mondi Ruedas. At yun nga po yung ating kasama sa tech team, si Rona de la Peña, Dijan Balagtas, Jemay Kabansag at JY Kim. Hindi lang po, inutusan lang ako na patayin ko yung mic sa kabila. Sorry. Kung may baso po kayo, kasi toast daw eh. Kung may inumin kayo, pwede po ako po, ito po ang aking dala, si Doraemon. So, para po sa atin, isang tagay, kampay, pagbibigay pugay, anuman ang pangalan para sa isang linggong nagdaan. Pagkilala sa mga hakon, limitasyon, sa ating pakikipaglaro sa mga restriksyon ng ating online platform. Pagbibigay pugay sa mga paksa, tauhan at realidad na binuo at binuno natin at panalangin ding mapalawak pa ang saklaw ng kamalayan patungo sa mga nagdarahop sa ginhawa sa ngayon, sa nagdarahop sa tinig sa ngayon. Isang virtual na pagtaas ng baso para sa mga walang baso diyan, kasama ang lahat ng bigat na mga uri nating mahirap talagang hubarin pero kailangan pasanin. Ipasok ang lahat ng natukoy na matwid at wasto sa pag-asang iluluwal, ilalabas natin ang mga hinaing na hinug na, ang mga pagtitiis na umabot na sa pagkahusto.
isang mapanuri at malikhaing bagong buhay. Toast po. Cheers po sa ating lahat. Cheers. Cheers. Wala lang naman. Magbati po. Cheers at maraming salamat po Sir Vlad para sa pag-initiate ng ating toast. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa turnover to our new director para po sa next director ng ating National Writers Workshop. At para po dyan ay tinatawagan ko po si Sir Joey Pakiran. Sir Joey. Ang mahiwagang simbolo ng kapangyarihan ay ipinapasa ko. Sure. Mukhang nag-dissolve po kayo together with the background po. Nawawala na yung kapangyarihan ko kaya kailangan ipasok ko na. Kailan lumayo ko. Ito, pinapasa ko ang magic Thanos kay Bomen para ipagpatuloy ang tradisyon ng UP National Writers 60th UP National Writers Workshop. Papasok ko sa kabila. Bomen, ito. Hey! Wow! Good work! Why? Magic. Ang cute naman. Ni-rehearse yan. Nagpuyat sila para dyan. Oh, pinractice namin yan. Pagbati, muli, sa matagumpay na pagtatapos ng ating mga fellows para sa taong ito. Dahil natitiyak natin ang magandang kinabukasan para sa paliksikan sa ating bansa. Pagbati sa ating workshop director, salamat dito, Joey, para sa isang matagumpay na ika-59 na National Writers Workshop. May dito pagbati para sa ICW Director Roland, ICW Deputy Director Vlad, panelists, lahat ng staff na sa totoo yung bagyo sa panahon ng workshop, yung lamig ng panahon, ang mainit na kape, at tsokolating batirol, at yung harap-harap nating pakikipag-balitaktakan, para matunawan tayo sa naganap doon sa workshop, doon sa araw, sa umaga, saka sa hapon. Paumanhin, na baka sa darating na workshop ay Zoom tayo. Zoom lang yung meron tayo ngayon at baka susunod na taon ay Zoom pa rin. Workshop from home, ang nangyayari sa atin. Kaya kung sakali ay sana nariyan pa rin si Rona and Company para matiyak natin na maging madulas pa rin ang ating gagawin na susunod na workshop. Salamat sa pagtiwala sa akin ng tungkulin bilang susunod direktor ng 2021 National Writers Workshop. Roland, sa totoo lang ay mas kaya ko yata mga siwa sa isang workshop kasi sa isang party katulad ng UP Writers night, na mukhang hindi ko talaga kaya. Ang susunod na workshop ay ang ika-60 taon nito, kaya mainam na maglunsa din tayo ng proyekto ng pagbabalik tanaw at mga pangkasaysayang gawain hinggil sa taunang palihan natin. Umaasa tayo na patuloy na magiging buhay at masigla ang panulat at sining kahit sa panahon ng pandemya. Ngayon, ang tinatanong lamang ng mga opinyon na yung mga scientists, yung mga doktor, pero nasaan na yung lugar ng mga manunulat? Nasaan ang lugar ng mga artista? Nasa sa atin ng mga alaala, nasa sa atin ng mga pangamba, hinagpis, pag-asa at pangako ng ating bansa. Kailangan natin ang sining para manatili tayong mga tao at maging makatao pa rin tayo pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng iba't ibang krisis at sakuna, at pag napalitan na ang malalahas ng mga rehimen na namamayani sa ating lipunan. Mabuhay ang UP National Writers Workshop. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. At hindi po magtatapos ang ating workshop. Hindi po magtatapos ang ating workshop without our usual pictorial po. So, dahil po nakasuot po kami ngayon ng aming UP 59 National Writers Workshop shirt, ay papakita po natin yan sa photo. Okay.
I removed na mine. It was itchy eh. Tagal eh. Okay po. Next time we'll have a Sando version, Neil, for you. Itchy, Makate. Pula-pula na nga ako eh. Ako just wearing We'll have a muscle shirt for you for next round. 1, 2, smile. Next page. Ready. 1, 2, 3, smile. At para maiba naman po, pwede po tayo mag-boomerang dito sa aking Instagram. Sige, Boomerang. gumalaw lang lahat for Okay. 3 seconds. Okay. Oh, sige. Ayan. 1, 2, 3, and go! Okay po, next page. Ganun ulit? Oo, kasi hindi natin alam kung nasa page tayo. Okay. Dalawa lang din po ulit kayo. Ready? 1, 2, 3, and boomerang! Boomerang. Maraming salamat po sa lahat. Salamat, Rona. Salamat sa Para lahat. po sa pagtatapos Bye. ng workshop ay meron po kaming hinandang maikling summary video ng ating journey sa ating workshop. Yan po ay ipapalabas. Hey, meron pa rin pala nito. Thanks, Ronald. I-cheer up ko muna si Eman. Eman, expectation nyo namin bilang matatanda. Kayo namang mga bata, meron din naman kayong sariling gustong sabihin. Ganito lang, be yourself. O, para hindi ka kabahan, ngiti ka dyan. On screen ka naman. O, pag nakangiti ka na, kaway-kaway. Tapos, inhale, exhale. Okay. Yun po ang pagtatapos ng ating 59th UP National Writers Workshop. Congratulations at salamat po sa lahat. Magandang gabi po. Thank you. Salamat. Thank you, Rona. Thank you. Thank you, everyone. Rona. Ingat po.